Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong MBI dahil sila po ay nagrekomenda na kasuhan ng grave threat at sedition si Sara Pusit Duterte doon po sa ginawa niyang pagrarant nung siya po ay pumunta doon sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte sa House of Representatives, at doon po dinaig niya pa ang isang kampon ng demonyo sa sobrang galit niya dahil doon sa kanyang, alam niyo na, si Miss Lopez. Okay, so yung video na yon na kung saan nagawa siya ng threat sa buhay ng Pangulo kay First Lady at Speaker, ay sinabi ng MBI na yun po ay authentic, hindi po yun AI. Okay, so ngayon po, after months tama naman, almost 3 months, nagkaroon po ng pinal na investigasyon at ang naging resulta ay pinakakasuhan po ng grave threat at sedition si Sara Pusit Duterte. Pero bago natin ituloy mga kababayan, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, sa mga tumutulong sa paglago ng ating channel. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at guro. And may God bless our country, may God bless us all, and may God and save the Marcos administration from the evil Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. Dito po sa balita ng GMA News, sabi po dito, MBI files sedition grave threat versus Sara Duterte. Sabi po ni MBI Director Jaime Santiago at dating Judge RTC Judge, we have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President. Na-isubmit na nga po namin sa DOJ at ang magtitimbang-timbang ng aming mga ebidensya ay DOJ, whether they will conduct a preliminary investigation on the matter. So na-forward na po, bahala na po ang DOJ. The ball is in the hands of Department of Justice, Ayun pa po ang karagdagang sinabi ni MBI Director Jaime Santiago, ang MBI po ay apolitical, impartial, meaning wala pong kinikilingang partido, walang kinikilingang kulay ng politika ang MBI. Kaya niya nasabing apolitical. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin doon sa kaso. Yung kinalabasan ng aming investigasyon ay ayon sa aming pagwiweigh ng ebidensya. Very good, Pero yung mga didisit po, hindi po maniniwala dyan. Hindi po sila maniniwala na walang nag-utos kay MBI Director, walang nagsolsol kay MBI Director. Yun po ang sasabihin sa atin nitong mga kampon ni Duterte, mga kababayan. Okay, so ano naman po ang sabi dyan ng DOJ doon sa kanilang National Prosecution Service ng DOJ, dito po kay Prosecutor General Richard Padulyon. Ito po ang sabi niya: if it is within the MPS already, doon sa National Prosecution Service, it will again be evaluated. So kung yun daw pong recommendation o yung final report ng MBI nandun na daw po sa DOJ National Prosecution Service, i-evaluate daw po yun to determine if the evidence is complete. If it is, then that is the only time it can be referred for preliminary investigation. Pending the results of the evaluation, we cannot say anything more for now in order not to preempt the results and prejudice the rights of any party. Correct. Dapat hayaan muna yung pag-i-evaluate, pag-i-imbestiga dyan sa pinorward na ng MBI sa kanila, para po matigil na yung mga insinuation, yung mga pagbabato ng masasama, Bayaan na muna natin due process, Let the due process, the rule of law takes precedence. Okay? Ito pa. Ito pa yung sabi ni DOJ Prosecutor Padulyon.
In a statement, the DOJ said the crime of grave threat, ano daw po yung grave threat, penalizes statements that create real and imminent danger to specific person. Ayun po yung grave threat, no? Magkukos ng real and imminent danger sa buhay ng tao regardless whether actual harm occurs. So ibig sabihin, itong grave threat na ito, maski na hindi mangyari, walang mag-cause ng buhay ng tao o masaktan yung taong pinagbabantaan, pero nandoon po yung intimidation and fear. May pananakot, may nananakot. Ganun po intimidate, no? Ini-intimidate mo yung tao. Papatayin kita. Therefore, you are also instilling fear doon sa pinagbabantaan mo. Yun po yung sinasabi dito ni DOJ Prosecutor Padalyon. Meanwhile, yung crime of inciting to sedition penalizes a statement that pose a real and imminent threat to the public. Yung public order. Kasi ginugulo ninyo, naghihikayat kayo ng kaguluhan, gusto nyo ng unrest, gusto nyo ng mag-away-away, mag-civil war ang kapwa Pilipino. Ha? Ito pa ang sabi ni Padalyon, while freedom of speech is protected, the Supreme Court has consistently ruled that it does not exceed to speech that incites violence, rebellion, or disorder. Pag nagsalita ka na, tara mag-aklas na tayo, tara lusubin na natin itong Malacanang, tara mga uniform personnel, gising na kayo, dalhin nyo ng mga armas, ganon ang inciting to sedition. Pero sabi ng Supreme Court, hindi yan pwedeng maging saklaw nyo ng freedom of speech because our freedom is not absolute, hindi forever, hindi pwedeng manghikayat kayo, manggulo kayo, manira kayo dahil protected kayo ng freedom of speech, freedom of expression, hindi po. Kaya nga may mga libel, may mga defamation lawsuit dahil sumobra po kayo, sinaklawan nyo, sinobrahan nyo ang inyong karapatan. Yun po yan, mga kababayan, no? So, tama naman ito, no? Nasampahan siya ng kaso, ha? Ayun ang napag-aralan ng NBI nung yung kanilang final investigation. Pero po, meron pong aso dyan ni Digong na tahol ng tahol na sinasabing magbalik daw sa law school si NBI Director Jaime Santiago. Yan po ay walang iba kundi si Sal Panelo. Kaya daw bumalik sa law school si Jaime Santiago para sabihin na kung ano yung sabi niyang walang threat na galing sa grave. O di ba pamiloso po lang? Sal Panelo, si NBI Director ay isa pong RTC judge, prosecutor pa. Ikaw ano ka? Di ba? Naranasan mo na bang maging judge? Sino ang dapat bumalik sa law school? Di ba dapat ikaw? Ayun yung natagpuan nila Kung ganyan lang pala ang argumento mo, di ikaw mag-abogado ka kay Pusit. Di ba? Since nandun na sa DOJ, dun. Pag naglabas ng preliminary investigation, nagpatawag sa korte ang DOJ, di maging abogado ka ni Pusit at sabihin mo yan. Bakit mo kinakastigo yung nag-imbestiga? Parang yung pulis nag-imbestiga, tinatakot ninyo para baguhin yung kanyang na-imbestigahan? You are influencing the investigator and the investigation para lang pumabor sa inyo. Ay, hindi naman po pwede, mga kababayan, di ba? Kaya ikaw, Panelo, no? Sa kakadepensa mo, sa kakahimod mo ng brown starfish ng Duterte, ikaw ang dapat bumalik sa law school. Wala kang pakialam dahil yun ang naimbestigahan nila Jaime Santiago. O di ba mga kababayan? Nagmumukhang tanga lalo si Panelo, no? Because of his loyalty to the Dutertes na mga, alam nyo na, parang MMK po sila. Mga mamamatay tao at kawatan. Ayun po. O di kaya mga mamamatay tao at kurap. Ayan, MMK. Pasensya naman po, no? Pahiram ng MMK na yan. Now, pasok po tayo kay Tito Soto. Itong si Tito Soto, marami pong nadismaya dahil doon sa kanyang mga pronouncement sa impeachment trial ni Pusit. Parang papabor po yata siya na ma-acquit si Pusit kung sakasakaling siya po ay manalo bilang senador. Tandaan ninyo sa lahat ng mga legitimate survey, si Tito Soto is either pangalawa,
pangatlo o pang-apat. Yan po ang laban ni Tito Sotto. Pasok na pasok nga siya sa banga, pero after this ng pronouncement niya, mukhang delikado mga kababayan. Ngayon, nung nagsalita po yata siya dyan sa lawag, kasi inisa-isa sila, tinawag nga siyang mahal na mahal siya ng mga Ilocano, mga kababayan, no? Si Tito Sen. Sayang ha, Tito Sen, sana isa ka sa mga ipropromote ko. Kaso, nagbago ihip ng hangin, parang si Erwin Tulfo Ito po ang sabi niya dito sa Politico, sinulat ng Politico. Tungkol po ito sa impeachment. Baka naman manumbalik na kayo kay Tito Sotto. Walang kaibigan. Walang partido. Ayan. Wala daw kaibigan. Walang kapartido. Walang kamag-anak. Sabi mo ng ganun, Tito Sotto. Dahil ini-impeach dapat fair. Sotto calls for fair, pantay, Senate impeachment trial of Sara Duterte. Parang sinasabi niya, magiging apolitical ako. Magiging non-partisan ako. Totoo ba yan? Tingnan natin. Former Senate President Tito Sotto has reminded senators set to judge Vice President Pusit Duterte experiments to always observe impartiality. Impartiality means balance, fair, walang kinikilingan sa kaliwa, hindi kumikiling sa kanan. Balanse, ikaw yung equilibrium doon sa gitna. Ikaw yung nasa gitna, no? Lady Justice ka, wala kang nakikita, no? Ay, nako. According to veteran Politico, both incumbent and future senators will also join the 20th Congress should make a fair decision regardless of friendship and political alliances. Wow, ang ganda ng sinabi niya. Sana magawa mo yan, Sotto. Makinig kayo sa mga ebidensyang i-present ng prosecutors laban kay Sara Pusit Duterte. Hindi tulad ng iba dyan, ni Robin Padilla, hindi niya pa nadidinig o nakikita ang mga ebidensya na ilalabas ng prosecutors, sinasabi niyang, syempre, vote no ako dyan. Si Bato, naniniwala kayo kung sakasakali mang manalo siya, magiging apolitical siya o gumigit na siya? Hindi po. Sabi niya, kung walang Duterte, walang Bato. O ibig sabihin, malaki ang utang na loob niya kay Duterte. Ito pa po yung sabi ni Tito Sen. On the impeachment itself, always ang advice ko sa mga kasama ko dati at saka siguro sa mga uupo sa 20th Congress, always observe impartiality. Tama naman, mga kababayan. Ganun dapat, impartial, totoo. Huwag kayong magpaka-plastic, huwag yung sasabihin mo ito, Tito Sotto, para lang sa isave mo yung sarili mo, para gumanda ang sarili mo sa mga botante. Kundi, dapat mo itong gawin. Kung sakaling manalo ka, itatabi natin ito. Hindi ko i-delete itong article na to. Titingnan ko kung magiging impartial or apolitical ka, Mr. Sotto, kung fair ka, balanse ka. Walang kaibigan, walang kaparti-partido. Tandaan nyo sinabi ni Tito Sotto, kung sakaling manalo siya at isa siya sa mga judge ng impeachment, kinakailangan gawin mo to. Okay? Ito pa sabi, meanwhile, Sotto caution that the impeachment that could hit a legal wall unless rules are ironed out. The rules on the impeachment proceedings can be challenged before the Supreme Court due to conflicting provisions with the Senate rule. Siguro alam naman ni Sotto itong pinagsasabi niya, kaya siguro na i-voice out niya ito. Ito po yon. The rules on procedure on impeachment trial state that the session shall continue until a final judgment is rendered. However, the rules of the Senate, iba pala to, rules of procedure, iba naman daw sa rules of the Senate, indicate that all matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. But this is a genuine justifiable issue within the court. Baka sayang lang. O dapat buksan pala ni Escudero. Diba, Escudero? Pero kung totoo ito, yung sinasabi ni Tito Sen, baka magiging moot and academic yung impeachment kasi magsasara na yung 19th Congress. Siguro alam naman niya ni Escudero, bahala na siya, baka babaguhin nila yung rules of the Senate. Kasi iba po yung rules of the procedure and rules of the Senate daw. Yun ang sinasabi ni Tito Sotto. Sa rules of procedure,
ang impeachment trial shall continue until a final judgment is rendered. Pero daw po sa Senate indicate that all matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the open. Ang tanong, nasa proceedings ba nila yung impeachment? Natanggap pa lang naman nila eh. Hindi pa naman nila pinunta sa floor eh. Di po ba mga kababayan? Ewan ko po, ako ang pagkakaalam ko ganon. Pero baka naman iba ang interpretasyon ni Soto, iba rin ang interpretasyon ni Chis Escudero. Di po ba? Pero sa akin, matutuloy po yan. Whether 19th Congress or 20th Congress, para malaman po ng taong bayan, ano ba ang desisyon? Mai-impeach o hindi mai-impeach? Kung hindi ma-impeach, kasuhan kriminal, dalin sa korte kasi hindi natin alam, malay nyo, clouded, hindi impartial, hindi balanse, hindi fair yung mga senador dahil may mga utang na loob kay Duterte. Mind nyo, makakuha lang siya ng 9 dyan, wala ng majority, 2/3 ng 24, 16, kung nakasyam siya, wala, talo, no impeachment, saya-saya siya. Pero pwede pa rin siyang kasuhang kriminal sa korte. Dahil yung Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3105 yata yun, correct me if I'm wrong, meron pong penalty yan ng perpetual disqualification. Forever ban from public office. Okay? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.